mga ka-DIY, welcome ulit sa ating YouTube channel, Handelina Vlog. Meron tayo ditong Asus na laptop. Base dito sa kanyang nakalabel, defect na charging. Bigyan tayo ng password. So, pinadala sa atin para ipa-check. So, check natin according sa may-ari. Ayaw mag-charge. So, ready natin yung ating mga gamit bago yan. Subukan natin mag-charge. Ayan, naka-insert. Meron naman. Naka-charge. Try natin i-open. Oops. Automatic umiilaw yung power. Pero bigla na lang nag-power kahit hindi pa natin pinipress, pero biglang nag-turn off. Press natin uli. Ayan, pero agad na nag-turn off. So ito ang ating isolve ngayon sa video ito. So, unplug muna natin. And then, of course, buksan natin. Naka-open na pala. Check natin. Hindi naka-screw. Ayan. Open na. Check natin kung meron ba tayong mapansin na kakaiba. Pero kapag ka-Asus, usually pag ganong behavior na bigla na lang mag-turn off at automatic siya na mag-power on pag isaksak natin yung charger, kagaya nito, saksak natin. Ayan, nag-charge. And then automatic kabukas and then ma-turn off. Yan ay isa sa mga sinyales kapag ka-Asus may problema yan sa keyboard. So, subukan natin. Unplug the charger. Diyan lang yung battery. Remove natin. Tanggalin natin yung kanyang flex ng keyboard. Ayan, natanggal na. And then, meron tayo ditong line. Usually, merong palatandaan na yan ang power na line. Itong dalawa. So, disconnected ang keyboard and then susubukan ulit natin na i-plug in. Kasi parang tatlong ganitong simptomas na ang na-check natin. Ganyan talaga ma-turn off at automatic na mag-power. Saksak ulit natin. Naka-disable or remove yung keyboard and then plug in natin. Dapat yes, nag-charge. And then tingnan natin yung fan. Automatic nag-turn on. At ayan ang lalabas na turn off. And then hahayaan lang natin. Ayan. Isang beses talaga yan na mag-turn off. You notice yung kanyang battery calculating primary. Ayan.
And then nakita natin na biglang nawala. So may problema din sa battery. Pero pagka ganito na boot menu, you notice na the system cannot find any bootable devices. So posible may problema din sa kanyang operating system. Kahit na detected pa yung hard disk, hindi pa rin siya nag-power or tumutuloy sa OS. So pagka ganyan, meron tayong solution dyan na para i-test natin. Disconnect muna ito. Alam ba ninyo, yung isi-share ko sa inyo ay isa rin sa mga trick na ginagawa ko para matest natin kung functioning ba talaga yung ating laptop. So, meron tayo ditong SSD at saka meron na siyang Windows 10 na OS pre-installed. Ito ang gagamitin natin. Pero hindi natin i-insert dito dahil wala tayong pwedeng port na paglalagyan. So instead meron tayo ditong external na pwede natin enclosure para sa ating built-in or sa ating pre-installed na OS. So lalagyan lang natin ng, dahil wala yung screw dito, so gawa natin ng paraan. Lagyan lang natin ng mag-hold in place, ganyan. So that's only 16 gig Windows 10. Okay. Simple lang na ganyan, and then since hindi niya ma-detect o ma-detect naman yung hard disk drive pero ayaw pa rin mag-function, so para ma-prove natin na po pwede ito, remove natin yung hard disk. So para hindi na siya dito, hindi siya dito mag-boot but dito sa external. Okay, kailangan pala na i-remove ito. Yung kanyang battery ay isa rin sa naka-hold in place sa ating hard disk drive. Okay. And then i-remove na natin ng ganyan. So wala nang storage device. But we will use this. So, hindi natin po pwedeng idiretso dyan. Meron ba tayong SSD? Meron dito, pero gusto natin. Meron dito SSD, pero gusto natin external. Isa rin ito sa isi-share ko sa inyo na po pwede. Meron ng pre-installed na Windows 10. And then, wala nang ibang SSD dyan. Naka-remove yung ating cable ng ating keyboard dahil isa yan sa cause na nag-reboot lang, no? Boot loop. So i-insert natin externally dito, ayan, and then isaksak natin, di ba automatic siyang mag-power, wala nang hard disk drive, merong battery pero ayaw naman charge. Hahayaan natin na ganyan. Ayan, nag-power, and we are expecting na dito siya mag-boot sa ating hard disk drive. Of course, natural lang yan na mag-turn off ng isang beses, and then mag-start na yan. Nag-read na, tingnan ninyo. Reading na. And simula na yung nag-read sa ating external.
And then, shala, that's the Windows 10 pre-installed. Dito yan. Ayan. Wala nang configuration, automatic. So, titingnan natin dito. Plug in. 0%. Yan. Pero, parang walang improvement. And then, i-check natin kung okay pa ba yung kanyang speaker. Meron tayong pang testing. Okay. Yan lang. Dahil baka ma-copyright tayo. So, gumagana. Hindi na siya nag-turn off. So, isang paraan para matest natin gamit ang external na 16 gig SSD using the enclosure with a pre-installed Windows 10 para testing. Walang hard disk drive. So, ibig sabihin, isa sa mga dahilan din pagka Asus, pagka nag-reboot, ay ang kanyang flex ng keyboard. And then, of course, gumagana. But ang battery is ayaw mag-charge talaga. So, walang pagbabago. Dapat meron tayong 1%. Okay. So, ano ang gagawin natin? I-remove na lang natin. Yung fix is i-remove natin yung ganang flex ng keyboard. At gagamit na lang, i-advise natin yung may-ari na gagamit ng external. O di kaya, bibigyan natin ng option na i-replace natin yung ating kabuoang keyboard order through online. So, if na-notice nyo, wala talagang SSD dyan. Meron tayong slot dito, pero nasa external siya dumaan. Wala tayong hard disk drive. So, to prove that, ayan talaga ang ginamit niya, external. Shutdown natin ito. Kita niyo automatic gumagana kahit ang touchpad. And even yung kanyang camera, ayan, gumagana. Diretso. So, hindi yung hard disk drive, but yung SSD. So, turn off natin. Shut down. Shutting down. And then, i-remove natin. Removing this. Subukan natin uli i-power. Hindi natin ma-press dito kasi hindi natin na-connect yung cable. The technique is simply i-plug in lang yung charger at automatic yan mag-turn on. Once 1, 2, 3. Dapat yan ay mag-turn on and then ma-off. Titingnan muna natin. Nag-charge. Nag-charge naman dito. Charging. Ayan. So, i-unplug and then plug in and then we'll wait na mag-turn on ulit. Ayaw. But we proved na pwede talaga yung external. So, kasi pagka ganyan na ayaw mag-turn on, dapat ay meron tayong i-press dito para mag-turn on. So, that's it. I-unplug. Ayaw mag-power kasi yung kanyang charge. Pwede rin natin i-remove yung okay, ayan, nag-turn on na yan. Pero of course, wala tayong hard disk drive. Kaya ganyan. Pagka i-plug in natin ito, ayan, mag-blink yan and then
read na sa ating SSD at saka tutuloy yan. Windows 10, tsala. That's it. So, pwede yan ang procedure na gagawin para matest natin yung ating laptop. So, walang ibang problema kundi yung kanyang keyboard. At saka, meron pala yung kanyang battery. Okay? Turn off na natin. So, dito, external. Thank you. Gustuhan mo ba ang video ito? I-click ang subscribe button, i-like and share din sa iba. At i-click ang notification bell para laging updated sa mga videos dito lang sa ating YouTube channel, Handelina Vlog. Maraming salamat sa panunood. Hanggang sa muli!